Ipinanganak na walang nakagisnang magulang ang batang si Carlit. Naulila siya simula ng parehong namatay sa aksidente ang kanyang mga magulang. 7 taong gulang pa lang siya nang mangyari ang aksidente. Wala siyang kamalay-malay na sa paglipas ng oras ay mawawalan siya ng magulang sa di inaasahan na pagkakataon. Iniwan siya ng kanyang ina at ama sa kanyang yaya Delea dahil may mahalaga silang pupuntahan nung araw na yon. Hindi siya dinala ng mga ito dahil hindi naman sila magtatagal sa kanilang pupuntahan. Ngunit sa araw na yon ay siyang araw ng malagim na kapahamakan. Nag-iisang anak si Carlit ng mga Gustavo at nag-iisang tagapagmana ng mga ito. Ngunit sa kasamang palad ay maaga silang pumanaw at naiwan sa pangangalaga ng kanilang pinagkakatiwalaang katulong, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng kayamanan ng mga Gustavo. "Yaya, why are they so late?" tanong ng musmos sa kanyang tagapag-alaga. "Carlit, we will wait lang. Mamaya darating na rin ang mga yon," sagot naman ng yaya nito. I want to see them now. Yaya, shall we go to them?" turan ng musmos habang humihikbi. "No, hindi pwede. Wait lang natin sila dito, okay?" Mahinahong saad ng tagapag-alaga sa kanya. "But Yaya, I'm not comfortable here. I want to see them." Hikbi pa rin itong sabi, sabay hawak nito sa palda ng tagapag-alaga sa kanya. "Baby Carlit, just listen. I will bring you to your room and your mommy and daddy will go to your room later. Pagdating nila, okay?" Saad ng yaya nito. "Okay, but you promise me that you will call them right away," sabi nito, sabay desididong tumingin sa mga mata nito. Yes, promise." Nag-aalangan nitong turan. Hindi na umimik pa ang musmos at naglakad na ito papunta sa may hagdan paakyat sa ikalawang palapag. Ngunit bago pa man sila makaakyat ni Yaya Delea ay biglang may tumawag sa telepono. Pinuntahan kaagad nila ang kinaroroonan ng telepono para sagutin kaagad ito. "Hello po?" sagot nito. "Ho? Ano? Naaksidente sila ma'am at sir?" Gulat niyang sambit. Napatingin naman ang musmos sa kanya na may halong gulat at pagtatanong. "Oho, sige ho, pupunta po kami agad dyan." "Opo, alam ko po kung saang ospital yan," turan niya habang natataranta. "Yaya, who is calling? What is na aksidente? Who are they?" Maang tanong nito. "Don't ask. Basta, pupuntahan ko pa si senyora para malaman niya ang tungkol sa nangyari." Saad niya at agad na umakyat sa ikalawang palapag kasama ang musmos. "Yaya, tell me, who are they?" Makulit nitong tanong. Ngunit hindi siya umimik hanggang sa makarating sila sa kwarto ng senyora, ina ni Mr. Alfredo Gustavo, ama ng musmos. Kumatok muna sila sa pintuan nito bago sila pumasok. "Lola!" Tawag agad ng bata sa kanyang lola nang makita ito, sabay yakap. "Oh, opo, bakit naparito kayo?" tanong niya, sabay tawa. "Paumanhin po dahil naparito kami. May masamang balita po, senyora," agad niyang sabi. "Anong masamang balita, Delea? Ano yun?" agad nitong tanong. "Sila ma'am at sir, na-aksidente daw po," sabi niya. "What? No, saan sila dinala? Kailangan natin silang puntahan." Tura ng matanda, sabay tayo at kuha ng jacket nito. "Let's go," tura nito. At saka na sila umalis para pumunta sa ospital. Lumipas ang 13 taon. Inaayos ng dalaga ang kanyang mga gamit para mag-apply ng trabaho. Simple lang ang isinuot ng dalaga, ngunit bumagay naman ito sa kagandahan niya. "Nakaredy ka na ba, anak?" tanong ng babae na nasa katandaan na rin. "Opo, ready na po." Magiliw niyang sagot, sabay ngiti. "Oh, bilisan mo na, baka maliit ka," turan nito. "Opo, nay.
at saka na siya umalis. Nasa may tabi na siya ng daanan para mag-abang ng masasakyan. Mga ilang minuto ang lumipas ay nakasakay na siya kaagad sa isang jeep. Sa kabilang banda naman ay inaalog ng kanyang ina ang binata habang mahimbing na natutulog. "Skyler, wake up!" Sabay yugyog ng ina sa anak. Come on, wake up. Your dad are waiting. Nauna na siya sa conference room and you need to go. Saad niya sa anak na parang walang balak bumangon. "Mom, please. I feel sleepy." Pagmamaktol niya sa ina. "No, your dad are waiting. Mapapagalitan ka na naman. Kaya kailangan mong gumising. Come on." Sabi ng ina, sabay hila sa anak para makaupo ito. Napaupo niya naman ito kaagad. "Wake up, lazy head." Tura ng ina, sabay tayo. Walang nagawa ang binata kung hindi ang maligo at mag-ayos. Nagsuot ng magarang suit ang binata at pinarisan niya rin ng slacks na color white at saka siya nagsuot ng white na tuxedo. Lalong tumingkad ang kakisigan ng binata dahil sa kanyang suot. Likas na maamo ang mukha ng binata at makisig, kaya iba't ibang branch na magagarang damit at perfume ang ini-endorse niya. Natapos na ang binata at saka na ito lumabas. "Are you ready, son?" Magiliw na tanong ng ina nang makitang nakapag-ayos na ang anak. "Yes, ma'am, let's go." Turan niya at sabay na silang lumabas ng ina papunta sa parking area. Lumipas ang ilang minutong pagbabiyahe ay nakarating rin sila sa kumpanya. Lumabas na kaagad sila sa kanilang magalang sasakyan at saka naglakad papasok sa kumpanya at inalalayan ng binata ang ina. Pagpasok nila sa conference room, nakaabang na ang mga media para itampok ang pagpapakilala ng ama sa kanya sa madla. Dahil siya na ang magiging chairman dito, kaya nais ng ama na ipaalam sa lahat na siya ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya. "Ladies and gentlemen, before anything else, I would like you to meet my only son and next chairman of Juancho's company." Pakilala ng ama sa kanya, sabay ngumiti ito at tumingin sa gawi niya. Napatayo naman siya kaagad sa kinauupuan at yumuko bilang paggalang. "Please welcome my son, Skyler Jan Juancho." Bigkas ng ama sa buo niyang pangalan. Sabay na pumalakpak ang mga reporter at ngumiti sa binata. Nagsalita naman sa mikropono ang binata at saka ngumiti sa mga nakapalibot na mga reporter. "Thank you so much for having you all here. And thank you also for my dad who gave me this opportunity to become a chairman of this company. I am so overwhelmed. I will try my best to become a good leader and a good example of my father." Turan niya. Sabay malakas na palakpakan. Natapos ang pagpapakilala ng ama sa kanya at kinamayan ng lahat ang binata. Natapos na ang pagpapakilala ng ama sa kanya, kaya lumabas siya kaagad at sumakay sa kanyang sport car para pumunta sa kaibigan. Nakarating ang binata sa kumpanya ng kaibigan para dalawin ito. Ipinarada niya ang sasakyan sa parking area at saka na siya pumasok sa loob ng kumpanya. Ngunit bago pa man siya makapasok, ay nakita niya ang dalagang nakatayo sa may di kalayuan at nakatingin lang ito sa kabuuan ng building. Malayang inililipad ng hangin ang hibla ng kanyang buhok. Malarosas ang kulay ng labi nito na may matangos na ilong na animo isang modelo sa ganda. Ngunit tinititigan ito ng binata dahil napakasimple nito sa kanyang suot. Bahagya siyang lumapit sa dalaga. "Mukhang sinusukat mo ang taas ng building ah." Pukaw niya sa dalagang nakatingin lang sa building. Pasensya na po. Ito kasi ang unang pagkakataon na makapasok ako sa lugar na ito." Paliwanag niya sa binata sabay tingin dito. "Ganun ba? Baka gusto mo samahan kita." Sabi naman ng binata sa kanya. "Naku, wag na, baka naabala pa kita." Napapangiti niyang turan. "Hindi ah, samahan na kita, baka mawala ka." Pagbibiro niya sa dalaga. Hindi naman siguro ako mawawala dyan.
Natatawang saad ng dalaga. So paano? Tayo na? Pag-aanyaya niya sa kanya. Bakit? Staff ka ba dito? Tanong niya. Napaisip ang binata sa sinabi ng dalaga at saka siya tumango dito. Oo, kaya pwede kitang samahan sa loob dahil isa akong staff dito. Sabi niya para pumayag ang dalaga na samahan niya. Sige, tangi niyang sagot at saka na sila sabay na pumasok sa loob. Yuyuko sana ang mga staff at gwardiya sa kanya, ngunit palihim siyang sumenyas ng no para hindi malaman ng dalaga na isa siya sa may-ari ng kumpanya ng kaibigan. Lahat ng nadadaanan nila na nais bumati ay sinesenyasan niya ang mga ito. Alam mo, ito ang unang pagkakataon na makapasok ako dito. Sabay ngiting sabi niya. Ganun ba? San ka nga pala pupunta? Tanong ng binata sa dalaga. Nais ko sana mag-apply ng trabaho. Kahit janitress lang po. Napapangiting sabi niya. Ganun ba? O sige, samahan kita dun sa loob ng office ng may-ari nito. Turan niya, saka niya iginaya sa loob ng office ni Mike ang dalaga. Pagpasok nila sa loob, ay agad naman bumati ang binata sa kaibigan sabay senyas. Good morning, sir. Kunwaring bati niya. Hey, Sky! At natigilan siya na magsenyas siya na wag maingay. Sir, nais niyo po kasi mag-apply ng trabaho rito. Putol niya sa nais sabihin ng kaibigan. Nagtaka si Mike dahil tinawag siya nitong sir. Tumingin siya sa mga mata ng kaibigan at nahulaan na niya ang nais ipahiwatig ng kaibigan. Ganun ba? Saka siya tumingin sa napakagandang dilag. May kulay brown ang mata ng dalaga na animo may ibang lahi. Mukhang hindi siya purong Pinoy. Sir, nais ko po sana mag-apply. Kahit janitress po. Paninimula ng dalaga. Napatingin ang kaibigan sa binata na may pagtatanong sa mga mata nito. Sumenyas rin siya ng patango para kunin nito ang dalaga. Sige, dala mo ba ang mga document mo? Resume? Tanong nito sabay upo. Opo, dala ko po. Napapangiti niyang turan. Saka ibinigay ng dalaga ang resume niya. Kinuha naman ito ng binata at tinignan ang mga nakasulat. Saka siya tumingin sa kaibigan na may pagtatanong sa kanyang mga mata. Wait, kausapin ko pa ang staff ko. Saka siya tumayo at lumapit sa kaibigan. What? Takan tanong ng binata. We need to talk. Sabay akay niya sa kaibigan palabas ng office. Nag-usap sila sa may labas para tanungin ng kaibigan. Ano na namang kalokohan nito, Mr. Wancho? Bakit mo ipapasok sa isang janitress ang magandang dilag na yun? Maang tanong nito. Iyon kasi ang gusto niya. Why not? Come on, tanggapin mo na siya. I think she's kind and innocent. Turan niya. Okay, fine. But wait, bakit hindi mo sinabi sa kanya na magkasosyo tayo sa kumpanyang ito? Mahinang tanong ng kaibigan. Basta, please, don't tell her about me. Paalala niya sa kaibigan. Tumango lang ito saka pumasok sa loob ng opisina. Naiwan namang napapangiti ang binata sa reaksyon ng kaibigan. Lumipas ang araw na masaya ang dalaga habang naglalakad sa pasilyo. Hey, mukhang sobrang saya mo ah. Napapangiting gulat sa kanya ng binata. Ha? Andyan ka pala? Takang tanong niya. Stalker ba kita? Pagbibiro ng dalaga sa binata. Hindi ah. Napadaan lang ako dito kaya nakita kita. Kunwari niyang sabi. Sinungaling? Natatawang tura ng dalaga. Naku, hindi ah. Napadaan lang ako dito. Giit ng binata sa dalaga. Oo na. San ka nga pala pupunta? Tanong niya dito. Uuwi na. Sabay na tayo. Sabi niya sa dalaga. Bakit? Magkapit-bahay ba tayo? Tanong ng dalaga. Ha? Oo nga pala no. Sabay na lang tayo lumabas. Tura ng binata. Okay sige. Sagot agad ng dalaga. Saka na sila sabay na lumabas ng kumpanya. So, kita na lang tayo bukas? Saad ng binata sa dalaga. Oo, sige. Maraming salamat nga pala ha. Dahil tinulungan mo kong makausap yung nagmamay-ari ng kumpanyang ito.
Magiliw na pasasalamat ng dalaga sa binata. Ngumiti naman ng matamis ang binata, saka ito huminto saglit. Walang problema. I am willing to help lalo na sa mga tulad mo na bago pa lang nag-a-apply ng work. Nakangiti niyang sabi. Humarap naman ang dalaga dito, saka gumanti ng matamis ng ngiti. Maraming salamat ah. Makakabawi rin ako. Sabihin mo lang pag ikaw naman ang may kailangan. Tutulungan kita. Nakangiti niyang sabi. Sure. Sinabi mo yan ah. Nakangiti pa rin niyang turan. Oo naman, promise. Sabay taas niya ng kanyang kanang kamay bilang pangako. Okay fine. Oh, may jeep na oh. So paano? Bukas magkita na lang tayo dito. Pagpapaalam niya sa dalaga. Oo naman, sige. Thank you. Paalam at pasasalamat niya sa binata. Tumangulang ito at saka na hinintay na makaalis ang sinasakyan niya bago siya bumalik sa kumpanya. Lumipas ang isang araw na puno ng saya ang dalaga. O anak, andyan ka na pala. Tura ng tinuturing niyang ina. Opo nay, mano po. Sa kanya kinuha ang kamay ng ina para magbigay galang. Kaawaan ka ng Diyos anak. Sabi nito sabay ngiti. Nay, makakapagtrabaho na po ako bukas nay. Masaya niyang balita sa ina. Masaya siyang niyakap ng ina. Masaya akong makakapagtrabaho ka na anak. Lagi kang mag-iingat lalo na sa pagpasok mo sa trabaho mo anak. Mahabang paalala ng ina. Opo nay, masaya niyang sabi, sabay kalas sa ina at umupo sa katapat na upuan. Masaya silang nagkwentuhan ng ina sa hapon na yun. Sa kabilang banda naman ay nakauwi na rin ang binata sa kanilang bahay at masayang pumasok sa pinto ng mansyon nila. Nakita iyon ng ina ng binata kaya nagtanong agad ito at lumapit sa nag-iisang anak. What makes you happy, son? Magiliw na tanong ng ina sa kanya. Napahinto naman ang binata at saka siya humalik sa ina. Nothing, ma'am. Maikli niyang sagot. Okay. But before you go to your room, kailangan muna nating sabay kumain. Turan ng ina. Okay, ma'am. Sagot niya. Ayaw niyang madisappoint ang ina kaya sumabay na lang siyang kumain kahit wala siyang gana. Nakahanda na ang mga pagkain sa mesa at sila na lang ang kulang. Wow, daming naluto ah. Anong meron ma'am? Magilaw niyang tanong sa ina nang makitang maraming inihandang pagkain ang ina. Nothing. Just simple celebration. Because finally, the company will be yours soon. Kaya ayusin mo anak. Ayoko mapahiya sa dad mo. Mahabang litanya ng ina, saka ito sumubo. Yes ma'am, don't worry. I will do my best to make you proud. Masaya niyang turan, sabay taas niya ng kupitang may lamang alak at masaya silang kumain ng ina. Hindi nila kasama ang ama dahil umalis agad ito papuntang Canada matapos siyang ipakilala ng ama. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga dahil unang araw niya sa trabaho. Ayaw niya mahuli siya kaya nagmamadali siyang maligo at magbihis. Makalipas ang ilang minuto ay nakapagbihis na siya. Nakasuot lang siya ng simpleng damit na bumagay naman sa kagandahan niya. Anak, tapos ka na palang magbihis. Halika na, kumain ka na muna bago ka pumasok. Anyaya ng ina. Sumunod naman ang dalaga. Salamat, Nay. Pasasalamat niya dahil sa kabaitan nito. Wala yun anak. Obligasyon ko ang pagsilbihan ka. Turan niya. Nay naman eh. Anong salita yan? Bakit pagsilbihan? Nay, ayaw kong pagsilbihan mo ko dahil ako dapat ang magsilbi sa'yo. Dahil pinalaki mo ako ng maayos. Seryoso niyang sabi sa ina. Napangiti naman ang ina sa sinabi ng tinturing na anak. Hindi mo lang alam kung gaano kita pinagsisilbihan. Hindi ko na nagawa pang umibig dahil pinalagaan ko ang kaligtasan mo mula sa mga sakim na tao. Saad ng ina sa isip niya. Nay, kain na. Putol niya sa pag-iisip niya. Oo anak. Ikaw bilisan mo na at baka mahuli ka pa. Bawi niya sa pag-iisip. Ilang minuto rin kumain ng dalaga at agad na nagpaalam sa ina. Lumipas ang ilang sandali ay nakarating na siya sa kumpanyang papasukan. Sa wakas, makakapagtrabaho na rin ako.
at mabibili ko na ang mga pangangailangan namin ni inay. Masaya niyang turan sa isip, sabay tingala sa matayog na building. Naglakad ang dalaga, papasok sa kumpanya. Sandali po ma'am, pacheck po ng bag niyo. Pigil ng gwardya bago siya makapasok sa loob ng building. Nagtaka naman ang dalaga dahil bakit siya hinarang ng gwardya. Po, sa kanya binuksan ang bag para ipakita ang laman nito. Ano po ang gagawin mo sa loob ma'am? Tanong nito. Nagtaka ang dalaga dahil hindi naman siya sinita kahapon. Ito po kasi ang unang araw ko para magtrabaho po dito. Paliwanag niya, sabay pilit ng ngiti ang binigay sa gwardya. May ID ka po ba? Naputol ang tanong ng gwardya nang may magsalita sa likuran niya. Papasukin mo siya. Turan ng baritonong boses na nagmula sa kanyang likuran. Natigilan naman ng gwardya at agad na nagbigay galang sa nagsalita. Good morning sir, sorry po. Sagot niya. Are you Carlite Esperanza? Seryosong tanong nito. Opo. Turan niya sa bayo ko. Okay, let's go. Ituturo ko sa iyo ang magiging trabaho mo. Formal na saad nito. Naglakad ito na animo wala siyang pakialam sa kanya. Sumunod na lang siya sa binata na walang imik. Katahimikan ang namamagitan sa kanila habang naglalakad. Guwapo sana, kaso mukhang suplado. Masyado siyang formal at mukhang tinakluban ng langit at lupa ang mundo niya dahil makikita mo sa mga mata niya ang lungkot. Bulong niya sa kanyang isipan habang naglalakad. Bigla siyang nabangga sa likuran ng binata nang hindi niya napansin na huminto pala ito dahil sa sobrang pag-iisip. Nasapo niya ang noo na tumama sa likuran ng binata. Naku, sorry po sir. Hindi ko po kasi napansin na huminto ka pala. Paliwanag niya sabay harap dito. Formal lang itong nakatingin sa dalaga. Pwede mo nang simulan ang trabaho mo. Ito ang mga gagamitin mo. Walang ekspresyon nitong sabi. Opo sir. Agad naman kinuha ng dalaga ang mga gagamitin niyang panglinis. I have more instructions. Kailangan every morning, lilinisan mo ang office ko. At bago ka umalis, kailangan ipaalam mo sa akin to make sure na tapos mo na ang trabaho mo. Formal pa rin niyang saad sa dalaga. Opo sir, thank you po. Hindi pa natatapos ng dalaga ang sasabihin ay agad na itong umalis na walang pakialam. Antipatiko? Wala man lang paalam? Alis agad? Mahina niyang turan, ngunit sapat na iyon para marinig ng binata. Ngunit hindi na niya pinansin pa ito at tuloy-tuloy na siyang umalis. Nagsimula na maglinis ang dalaga at masaya siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa gitna ng kanyang paglilinis ay may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Oh my gosh, may bago pala tayong janitress? Natatawa nitong turan sabay harap sa mga kaibigan nito. Yes girl, mukhang siya yung kasama ni Mr. Wancho. Feeling Cinderella ang peg? Sagot naman ng isa sa kanila, saka sila nagtawanan. Ngunit hindi pinansin ng dalaga ang mga ito at nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Well, bagay niya nga ang maging janitress girl. Turan pa ng isa, saka na sila umalis. Napahawak na lang na mahigpit sa vacuum ang dalaga dahil sa mga masasakit na salitang narinig sa mga ito. Habang naglilinis, hindi mapigilan ng dalaga ang maluha dahil sa unang araw pa lang niya, ngunit may nanlalait na agad sa kanya. Hindi sila ang makakapagpaalis sa akin sa trabaho ko at kailangan ko lang silang deadmahin. Nasa unang araw pa lang ako ng trabaho kaya kailangan ko maging matatag at maging malakas. Bulong niya sa sarili, sabay punas niya ng luha sa kanyang pisngi. Kaya ipinagpatuloy ng dalaga ang ginagawa hanggang sa matapos niya ito. Oras na para kumain, kaya naghanap na lang siya ng pwesto sa kantin para doon kumain. Hi! Bati ng binatang Juancho sa kanya habang nakaupo siya sa isang mesa. Napatingin naman siya sa paligid at kita niya ang mga mata ng mga babaeng nanlilisik ang tingin sa kanya dahil lumapit sa kanya ang binata. Nako, mamaya na lang ako kakain, may tatapusin pa ako. Saka akmang tatayong sabi niya, ngunit agad siyang pinigilan ng binata. Hey, iniiwasan mo ba ako? Tanong nito. Ha? Hindi po. May tatapusin pa kasi akong trabaho. Hindi ko pa kasi natapos.
kunwari niyang sabi. Mamaya na lang yun. Gusto mo tulungan pa kita? Tura ng binata, sabay ngiti. Naku, wag na. Kaya ko naman eh. Saad niya sa binata. Saka siya tumayo at kinuha ang baunan niya at ipinasok sa loob ng bag niya. Wait, hindi ka pa kumakain. Kumain ka na muna. Pag-aalala ng binata sa dalaga. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Agad na siyang naglakad palayo sa binata at pumunta sa locker niya para ilagay ang mga gamit doon. Hindi na rin sumunod ang binata dahil baka makahalata ang mga staff ng kaibigan na may gusto siya sa dalaga. Pumunta na lang siya sa office ng kaibigan. Pagpasok niya ay agad naman siyang umupo sa katapat na upuan nito. Oh, himala, napadpad ata dito ang playboy kong kaibigan. Pagbibiro ni Mike habang nakatingin sa kaibigan na natatawang umupo sa katapat niya. Dude, stop calling me like that. Baka marinig niya at akalain yung totoo mga sinasabi mo. Kunwaring sabi niya, sabay ngisi. Tigilan mo nga ako, Mr. Juancho. Alam ko yung galawan mo. Natatawanturan niya sa kaibigan. Ibahin mo to ngayon, dude. I really like her. She's damn beautiful and innocent. Palatak niya sa kaibigan. Oo naman. Lagi mo naman sinasabi yan pag may nagugustuhan kang babae. Walang ganang yanturan. Sabay abot niya ng libro sa desk niya. No, iba siya. Para bang ayaw ko siyang mawala sa akin. Basta dude, hindi ko maintindihan ang feelings ko sa kanya. Ang alam ko, gusto ko siya. Her simplicity and gorgeous looks. Mahaba niyang litanya sa kaibigan. Napapatawa na lang ang binata sa reaksyon ng kaibigan dahil ito yung unang pagkakataon na mukha siyang ewan dahil sa babae. Natapos ang pag-uusap nilang magkaibigan at umalis na rin ito at naiwan naman siyang mag-isa. Maya-maya pa ay may kumatok sa kanyang pintuan mula sa labas. Come in, turan niya at saka naman bumukas ang pinto. Iniluwa doon ang magandang dilag na hindi mo makakaila na napakaganda nito. Hi sir, magandang hapon po. Malumanay niyang turan, sabay ngiti sa kanya. Ngunit nanatili siyang formal at inaayos ang mga dokumentong sa kanyang mesa. Yes, maikli niyang tanong na walang tingin sa dalaga. Sir, pwede na po bang umuwi? Paalam niya sa kanya. Tumingin siya sa dalaga at walang ekspresyon na nakatitig sa mga mata nito. What time is it? Tanong niya kahit alam naman niya ang oras. 5:20 na po sir. Tura ng dalaga. Okay, you may go. Sagot ng binata dito. Napangiti naman ang dalaga at masayang yumuko bilang pagbigay galang. Maraming salamat po sir. Pasasalamat niya, sabay alis. Tangulang ang isinukli niya sa dalaga. Sa kabilang banda naman ay nakahawak ng kupita ang ginang habang nakatanaw sa malawak na lupain. Nakasuot ito ng sunglass at seryosong nakaupo. Madam, hinanap na po namin sa buong lungsod ang nag-iisang anak ni Don Gustavo. Ngunit hindi po namin makita. Tura ng tauhan nito. Damn it! Kailangan niyo siyang mahanap to make sure na buhay pa nga siya. Maotoridad niyan turan sa mga tauhan. Opo madam, hahalughugin po namin ang buong lungsod. Sagot ng nakakataas sa mga tauhan nito. Make it sure or else alam na ninyo kung ano ang mangyayari sa inyo pag hindi niyo nagawa ng maayos ang trabaho niyo. Turan nito, sabay tungga ng alak. Opo madam, sagot ng mga tauhan nito. Saka na rin sila nagsialisan para gawin na nila ang paghahanap sa nag-iisang anak ni Don Gustavo. Elena, mukhang seryoso kasi nais mong gawin na. Sabi ng kaibigan nito sa kanya. Yes of course Greta, dapat ay malaman ko na kung nasaan na ang anak ng kapatid ko. Madiin niyang turan. Well, mukhang nais mong makuha ang kayamanang nakalaan para sa kanya. Natatawang sabi ng kaibigan. Yes of course, ako pa rin ang natitira niyang kamag-anak. Kaya dapat sa akin mapunta ang lahat ng kayamanang nakalaan sa kanya. Hindi ako papayag na siya ang makikinabang nito dahil kinuha ng magaling kong kapatid ang dapat ay sa akin. Galit niyan turan sabay tayo. Hey, calm down. Baka ma-high blood ka niyan. Hindi mo na tuloy makuha pa ang nais mong kunin.
Natatawang palatak ng kaibigan. I will make her life miserable, like how her dad do this to me. Gigil niyang saad. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat na nangyari kung bakit gusto niya maghiganti sa kapatid. Kuya, please forgive me for what I've done. Pagmamakaawa niya sa kapatid. No, you ruin everything that I want you to be just for that man. Sigaw ng kapatid dahil hindi matanggap ng kapatid na mahulog siya sa isang lalaking anak ng magsasaka. Kuya, you don't understand. Nagawa ko ito dahil mahal ko siya. Ayaw kong mawala ang batang ito dahil mahal ko si Carlo, kuya. Umiiyak niyang paliwanag sa kapatid. I will not allow that. Kung gusto mo ang lalaking yan, pues wala akong ibibigay sa iyong galing sa pamilya natin. Kahit isang kusing. Just go. Sumama ka sa lalaking yun. Sigaw niya sa kapatid. Saka niya ito kinaladkad palabas ng gate nila. No! What are you doing, kuya? Kuya, no! Please! Forgive me! Paghingi niya ng tawad. At simula sa araw na yon, ay sinumpa niya sa sarili na maghihiganti siya sa kapatid dahil sa ginawa nito. Sa kabilang banda naman ay pumasok ng maaga ang dalaga sa trabaho dahil ayaw niya maabutan siya ng boss sa loob ng office nito na naglilinis. Maaga siyang pumasok at naglinis sa loob ng office ng boss. Ngunit bago pa man siya matapos, ay dumating na ito kaagad. Tumayo siya sa upuan at pinunasan ang taas ng bintana, ngunit di inaasahan ng dalaga na ma-out of balance siya at mahulog siya. Ngunit bago pa siya mahulog, ay agad siyang sinalo ng binata, dahilan para hindi siya mahulog ng tuluyan. Napatingin ang dalaga sa mga mata nito at nagkatitigin sila ng ilang minuto. Ngunit parang tambol sa lakas ng kabog ang dibdib niya. Maya-maya pa ay pareho silang nagising at tarantang bumaba ang dalaga, saka siya humingi ng paumanhin sa binata. Sorry po sir, naglilinis po kasi ako. Nauutal niyang paliwanag. It's okay. Formal niyang turan. Hindi niya ipinakita sa dalaga na apektado siya sa nararamdaman niya. Next time, huwag ka nang tumayo sa upuan at baka mabalian ka, lalo na pag wala ako. Bigla niyang nasabi at napatigil siya dahil sa sinabi niya. Napatingin ang dalaga sa binata dahil sa tinuran nito. Oo po, paumanhin po. Sabi niya, sabay mabilis na lumabas ng office. Dumiretso sa may comfort room ang dalaga para makapag-isip siya ng maayos dahil nabigla siya sa nararamdaman niya. Ano ko ba, Carly? Bakit mukhang nagugustuhan mo siya? Hindi kayo bagay dahil isa ka lang hamak na mahirap at huwag ka nang mag-ilusyon pa. Sermon niya sa sarili. Maya-maya pa ay natigilan ang dalaga nang may marinig siyang nag-uusap sa labas ng pintuan. Agad siyang pumasok sa isang bakanteng toilet room. Sa labas ay rinig niya ang pagpasok ng mga ito. How dare that bitch? Inaagawan niya ako ng eksena kay Mr. Wancho. Hindi ako papayag na lumapit sa kanya ang lalaking gusto ko. Tura ng isang babae na mukhang maarte, lalo na sa pananamit nito. Besh, mukhang siya yung nagugustuhan ni Mr. Wancho. Pangaasar naman ang isa nitong kasama. Oo nga eh, kasi mukhang mas maganda ang isang yun kaysa sa'yo, Besh. Kaya wala na sa'yo ang atensyon ni Mr. Wancho. Pangaasar ng isa pang babae sa kasama nito. Shut up! Kakampi ko ba kayo? Asar na tanong nito sa mga kasamahan. Yes, of course! Natatawan tura ng mga ito. Saka na sila lumabas at nanatiling nakaupo sa may toilet ang dalaga dahil hinintay niyang makalabas na ang mga ingrata. Ano ba? Mukhang ako na naman yung tinutukoy ng tatlong yun ah. Bulong niya sa sarili. Nang mapagtanto niyang wala na ang mga ito, ay saka na rin siya lumabas at dumiretso sa may harapan ng salamin para pagmasdan ang maamo niyang mukha. Hayaan mo na sila, Carlit. Focus ka lang sa trabaho mo. Turan niya sa kanyang sarili, saka siya lumabas. Sa kabilang banda naman ay tinawagan ni Elena ang anak ng kanyang kaibigan na isang tycoon. Nais niya makipagkita dito para sa isang business proposal. Hello?
Sagot sa kabilang linya. Mike, this is your tita Elena. Pakilala niya kaagad sa kabilang linya. Yes, tita. Why? Maikli nitong tanong. I just want to talk to you personally. If it's okay, son? Malumanay niyang tanong sa binatang nasa kabilang linya. Yes, of course, tita. Maybe tomorrow. Just come to my office. Sagot niya kaagad dito. Okay, thank you so much. I'll be there at 8 o'clock in the morning. Agad niya namang sabi sa binata. Okay, tita. Tangi niyang sagot at saka na pinutol ang linya nito. Ibinaba niya naman agad ang cellphone at tumingin sa kawalan. Ano na naman ang binabalak mo, Elena? Tanong ng kaibigan nito. Greta, ayaw kong mag-aksaya ng oras dahil nais kong lumago ang business na naipundar ko sa 15 years kong pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nais kong makisosyo sa isang kilalang pamilya sa bayan natin. Mariing sagot niya sa kaibigan. Mukhang nais mong yumaman ng bongga ha? Kaso, kahit mayaman ka na Elena, hindi ka pa rin magiging masaya dahil nag-iisa ka lang sa buhay. Lalo at tumatanda ka na, kailangan mo ng katuwang sa buhay. Mahabang sagot ng kaibigan. Napaisip ang ginang sa sinabi niya at napatayo sa kinauupuan nito. Hindi ko na kailangan ng katuwang, Greta. Dahil matagal ko nang ipinangako sa sarili ko na ayaw ko na magmahal pa. At tama na yung panahong nawala sa landas ko ang lalaking pinakamamahal ko. Mapait niyang bigkas, sabay agos ng luha sa kanyang pisngi. Hey, sorry. Bakit ka umiyak? Hindi ko sinasadyang balikan ang nakaraan mo. Sorry, nais ko lang na hanapin mo ang pamangkin mo para may kasama ka sa buhay. Siya lang ang natatangi mong pamilya sa pagkakataong ito, Elena. Mahaba niyang litanya. Hindi mangyayari yun, Greta. Dahil malaki ang pagkakautang ng ama niya sa akin at siya ang magbabayad ng lahat ng yun. Umiiyak niyang saad sa kaibigan. Elena, ibahin mo ang kuya mo sa pamangkin mo. Ang pamangkin mo ay walang kamuwang-muwang sa nangyari sa inyo ng kuya mo dahil musmus pa siya nung panahong itinakwil ka niya at hindi niya kasalanan ng lahat ng yon. Elena, gumising ka nga. Ayaw kong nasasaktan ka ng ganito. Kaso, kalimutan mo na ang lahat. Look at you now. Mahabang sermon ng kaibigan sa kanya. Napahawak naman siya sa kanyang sentido at malayang umiyak. Narito pa rin ang sakit ng ginawa ng kapatid ko, Greta. Hindi madali ang sinasabi mo. Dahil laging bumabalik sa alaala ko ang lahat na nangyari. Mapait niyang saad. I know, Elena. Please forgive them and take your time to be good, not worse. Sabi ng kaibigan at saka siya nito iniwan. Naiwan namang umiiyak ang ginang. Sa isang banda naman ay maagang gumising ang dalaga para mag-ayos ng sarili. As usual, ganun pa rin ang routine niya sa araw na ito. Anak, kumain ka na. Tawag ng ina sa kanya. Opo, Nay. Sagot niya naman. Mamaya anak, kailangan ko mamalengke para mamaya. Tura ng ina. Opo, Nay. Siya nga pala. Ito nga pala, Nay, oh. Abot niya ng pera sa ina. Naku anak, hindi na, meron pa naman akong pangpalengke eh. Idagdag mo na lang yan sa pang-araw-araw mong pamasahe papunta sa trabaho mo. Pag-aayaw ng ina sa inaabot nitong pera. Hindi po, Nay. May allowance pa po ako. Idagdag mo na lang ito sa mga kailangan mong bilhin para dito sa bahay. Pagpupumilit niya sa ina. Hindi na nga anak, itabi mo na lang yan para sa mga darating pa na araw na magtatrabaho ka. Tanggi ng ina. Ngunit sadyang makulit ang dalaga at inilagay niya ito sa bulsa ng ina para hindi na ito tatanggi pa. Aalis na ako, Nay. Sabay halik niya sa pisngi nito. Nako, itong batang ito talaga. Oo, mana sa ina niya, napakalambing. Turan niya, saka tinignan ang alaga niyang papaalis. Ay, Ma'am Miranda, sana buhay ka pa at nakita mo sana ang magandang paglaki ng anak mo. Kamukhang kamukha mo siya. Bulong niya sa sarili, saka napatingin sa itaas. Ilang minuto rin ang lumipas, ay matyagang naglilinis ang dalaga sa office ng binata. Hay, bati ng binata sa dalagang naglilinis
sa loob ng office niya. Agad naman siyang humarap sa binata. Good morning po sir. Pagbati niya dito. Good morning to Carliet. Malumanay nitong Turan. Agad naman nataranta ang puso ng dalaga dahil sa narinig niya ang pangalan na binanggit ng binata. Para itong malamyos na tugtugin sa pagkakabigkas nito. Umiwas naman agad ang dalaga at ipinagpatuloy ang ginagawang pagmap sa sahig. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng katok mula sa labas ng office ng binata. Come in, maikling sabi nito. At bumukas nga ang pinto at iniluwa nito ang ginang na nakasuot ng formal na kasuotan. Pagpasok nito ay napatingin ang ginang sa gawin ng dalagang naglilinis sa loob ng opisina. Pag-angat ng dalaga ng paningin ay nagtama ang paningin nilang dalawa at mukhang ang gaan ng pakiramdam ng dalaga sa ginang na pumasok. Ngumiti siya rito. Tita, napaaga ka yata. Tura ng binata sa tinawag nitong tita. Yes, iho. Gusto kasi kitang makausap ka agad. Turan nito. Ngunit hindi pa umaalis ang titig ng ginang sa dalaga. Who is she? Curious nitong tanong sa binata. She is Carliet. Maikli niyang sagot. Sir, aalis na po ako. Paalam ng dalaga dahil mukhang may mahalaga silang pag-uusap. Tumangulang ang binata sa kanya at agad naman siyang lumabas. Ngunit hindi maalis sa isipan niya ang mga titig ng ginang sa kanya kanina na mukhang may galit o pananabik sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito pinansin pa ng dalaga dahil ayaw niya mag-isip pa ng kung ano-ano. Lumipas ang mga araw na natapos niya ang lahat na gawain. Umupo na muna siya sa isang bakanting upuan sa may waiting area. Nais niya magpahinga muna doon. Hi, bati ng kung sino sa kanyang tabi. Napaangat ang tingin niya dito. Oh, ikaw pala. Turan niya nang makita ang binatang alam niyang may lihim na gusto sa kanya. Ngunit kaibigan lang ang turing niya dito. Bakit nandito ka? Maang nitong tanong, sabay upo sa kanyang tabi. Ngunit umiwas ang dalaga at umurong para hindi sila masyadong magkalapit. Nagpapahinga lang ako. Sagot niya. Gusto mo ihatid na lang kita? Siguro naman tapos na ang trabaho mo. Pagmamalasakit ng binata, ngunit umayaw ang dalaga dahil hindi pa siya nakakapagpaalam sa boss niya. Naku, wag na. Marami namang sasakyan dyan eh. At saka, bakit ngayon ka lang pala? Tanong niya agad sa binata dahil ilang araw niya rin itong hindi nakita. Naging busy lang kasi ako eh. Sagot ng binata. Ganun ba? Oh, paano parang oras na para umuwi? Magpapaalam na muna ako kay sir. Turan niya. What? Bakit ka pa magpapaalam sa kanya? Okay lang naman dahil nandito naman ako eh. Pigil niya sa dalaga. Kahit na, siya ang boss ko, kaya sa kanya ako magpapaalam. Sagot niya naman at agad na tumayo para pumunta ng office ng boss. Hey, wait! Sabi nito habang sumusunod sa kanya. Bakit ka ba sumusunod? Saan ka ba pupunta? Tanong niya dito. Sasama sa'yo. Saka itong ngumiti ng matamis sa kanya. Che, tigilan mo nga ako. Tura ng dalaga, sabay mabilis na naglakad papasok sa office ng binata. Good afternoon, sir. Magalang niyang bati sa binata. Yes? Maikli nitong sagot nang makita niya magkasama sila ng binata. Sir, magpapaalam lang po sana ako. Kaso, may makulit po akong kasama rito. Sorry po. Inosente niyang sabi. Hey, anong makulit? Hindi ah. Angal naman ng binatang kasama. Tumigil ka nga, ang ingay mo. Baka magalit si sir. Tura ng dalaga. Yes, Miss Esperanza? Tanong niya sa dalaga. Sir, maaari na ba akong umuwi? Paalam niya dito. Yes, pwede na. Sagot niya naman. Biglang nawala sa mood ang gwapong binata dahil kasama ng dalaga ang kaibigang playboy. Kaya hindi siya masyadong kampante na kasama ito ng dalaga. Mr. Sky, I want to talk to you. Sabi niya para makaiwas ang dalaga dito.
dahil mukhang naiirita ito pag lumalapit ito sa kanya. What? Takang tanong nito. Maiwan ka na muna dito. Turan niya. Walang nagawa ang binata at naiwan nga siya at umalis na kaagad ang dalaga. Sa kabilang banda naman ay, Greta, I saw a girl that Miranda's look alike at kapangalan siya ng pamangkin ko. Sumbong niya sa kaibigan. Really? Huwag mong sabihin na galit pa rin ang nasa puso mo. Turan ng kaibigan. Yes, of course. But when I saw her, she's so gorgeous at kamukhang kamukha siya ni Miranda. But her eyes, nakuha niya ang ganda ng mata ng Kuya Alfredo. Greta. I know na, siya na yung matagal kong hinahanap. The way she smile, I remember Kuya Alfredo's smile. Turan niya. Kailangan mo munang alamin kung siya nga talaga dahil marami naman tayong ka-look-alike sa mundong ito. Saad naman ng kaibigan. Maybe you're right. Kailangan ko munang alamin kung siya nga talaga ang hinahanap ko. Kailangan ko siyang ipa-DNA test. Sagot niya naman. DNA? Mukhang mahihirapan ka sa bagay na yun, Elena. Dahil hindi naman basta-basta ang makuha ng blood sample niya para ipa-DNA. Dahil magtataka siya kung sasabihin mo sa kanya. Litanya ng kaibigan. Napaisip ang ginang kung paano niya magagawa ang plano na hindi nalalaman ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay inaayos ng dalaga ang mga gamit ng binata sa kanyang mesa at napatingin siya sa larawan na nasa mesa nito. Makikita mo ang binata na masayang nakangiti at nakaakbay sa babaeng masaya ring nakangiti sa larawan. Biglang nakaramdam ng kirot ang dalaga sa kanyang puso nang makitang may nobya na pala ang lalaking lihim niyang minamahal. Hinawakan niya ang larawan at saka hinaplos ang larawan ng binata habang nakangiti. Hindi alam ng dalaga na ilang minuto siyang tinitignan ng binata sa may pinto. Lihim ring nagagalak ang binata dahil sa reaksyon ng dalaga sa kanyang larawan. Are you done? Kunwari niyang tanong, saka sumeryoso para hindi mapansin ng dalaga na lihim siyang nasasayahan sa paraang pagtitig ng dalaga sa kanyang larawan. Ha? Opo sir, tapos na po. Natataranta niyang sabi, sabay balik niya ng larawan sa may mesa. Akmang aalis na sana ang dalaga, ngunit biglang humarang ang binata sa daraanan niya. Lalong lumakas ang tambol ng dibdib ng dalaga dahil sa pagharang ng binata sa kanya. Sir, aalis na po ako. Halos pabulong niyang bigkas. Saka napatitig sa mga mata ng binata. I have something to ask. Tura ng binata, sabay corner niya sa dalaga sa may tabi ng mesa at napaurong ng bahagya ang dalaga. Ngunit napagtanto niyang mesa na pala ang nasa likuran niya. Napalunok ang dalaga dahil sa sobrang lapit ng binata sa kanya. Langhap niya ang napakabangong pabango nito. Ano po yun, sir? Nauutal niyang tanong, sabay kagat niya sa kanyang labi. Lalong nagustuhan ng binata ang paraan ng pang-aakit ng dalaga sa kanya. Bakit mo tinititigan ng picture ko? Seryosong tanong niya, sabay lapit niya pa sa dalaga at langhap ng binata ang mabangong girly perfume nito. Gustong gusto ng binata ang amoy ng dalaga. Para bang lalo siya nagkakagusto sa dalaga. Wala po. Maikling sagot niya, sabay napasinghap siya dahil sa sobrang lapit ng binata. Really? You know, I think I like. Bulong niya, sabay haplos niya sa buhok ng dalaga. Nagulat ang dalaga sa sinabi ng binata. Excuse me. Galit na sabi ng kung sino sa likuran nila. Kita nito ang paglapit nilang dalawa. Napatayo naman agad ang binata, sabay harap dito. Oh, Mr. Wancho, ikaw pala. Formal nitong sabi. Matiim itong nakatitig sa binata, ngunit hindi niya ito pinansin. Carliet, let's go. Galit nitong tawag sa dalaga. Hindi pa tapos ang trabaho ko, Kyler. Tura ng dalaga, ngunit lumapit ang binata sa dalaga at akmang hihilahin ito, ngunit agad na tumayo si Mike para pigilan ito. What are you doing, Mr. Wancho? Galit niyang pigil sa nais nitong gawin. We don't care. And don't try to steal my girl. Galit nitong turan sa binata. Hey, are you crazy? She is not yours.
Galit ring sagot ng binata sa kaibigan. Tumigil na nga kayo. Walang sino man ang nagmamay-ari sa akin. Lalo na ikaw. Sabay turo niya kay Skylar. Inis siyang lumabas sa office at kinuha agad ang mga gamit para umalis na. Natulala naman ang dalawa at hindi nakaimik. Umalis na lang rin ang binata para sundan ang dalaga. Nakita niyang papaalis na ang dalaga at pinigilan niya ito. Wait, I'm so sorry Carly. Paghingi niya ng tawad sa dalaga dahil sa nagawa. Tumigil ka na nga Skylar. Kahit kailan hindi magiging tayo. Kaya tigilan mo na ako. Galit niyang saad sa binata. Sabay para niya ng jeep. No, hindi ako titigil hanggat hindi ka magiging akin Carly. Giit niyang sabi. Ngunit agad na sumakay sa jeep ang dalaga at naiwang nakatingin sa papalayong jeep ang binata. Damn, I will never let you go Carly. Ikaw lang yung babaeng nagpaibig sa akin. Hindi ako papayag na mapupunta ka lang kay Mike. Galit niyang turan sa sarili. Inaayos na ni Mike ang sarili para umalis. Ngunit bago pa siya makaalis ay napaisip siya. Are you insane Mike? Bakit ka magkakagusto sa kanya? Gusto siya ng kaibigan mo. Kaya tigilan mo na ang kahibangan mo Mike. Inis niyang bulong sa sarili. Napailing siya sa sarili. Lumipas ang mga araw na hindi na nagkasalubong pa ang landas nila ng binata. Nagtatrabaho siya, ngunit tinatapos niya kaagad ito para hindi siya makita ng binata. Lumipas ang buong araw na hindi siya pumunta sa office ng binata dahil pinili niyang iwasan ng binata. Maya-maya pa ay nililigpit na ng dalaga sa locker niya ang kanyang mga gamit para umalis. Ngunit bago pa man niya maligpit ang mga gamit, ay may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Hey, where do you think you're going? Sabi ng babaeng malakontrabida ang dating. Aalis na po ma'am. Sagot niya sa mga ito. No, hindi ka makakaalis dahil dito ka lang. Galit na sabi nito, sabay sa bunot sa kanyang buhok. Ano ba? Nasasaktan ako. Inaano ko ba kayo ha? Galit niyang sigaw sa mga ito. Abat, lumalaban ka ha? Galit na sabi ng babaeng sumasabunot sa buhok niya. Hawakan niyo siya! Utos niya sa mga kasamahan. Sumunod naman ang mga alipores nito. Hinawakan ng magkabila niyang kamay. Bitahon niyo ko! Isusumbong ko kayo sa boss niyo! Hiyaw niya, sabay pagpipiglas sa pagkakahawak ng mga ito. Hindi makikinig sa iyon dahil isa ka lang hamak na hampas lupa. At siya nga pala, iwasan mo si Mike kung ayaw mong ilibing kita ng buhay. Hiyaw niya, sabay sapak sa kanya ng babae at saka nito hinila ang mga buhok niya. May naiwang ilang hibla ng buhok sa kamay ng babae matapos siyang sabunutan. Para magtanda ka, so stop flirting with him. Sigaw nito sa kanya. Napasigaw sa sakit ang dalaga dahil sa ginawa ng mga ito. Tama na! Nasasaktan ako! Impit niyang hiyaw sa mga ito. Tumawa lang ang mga babaeng malakontrabida ang dating. Nakataas pa ang isang kilay ng malditang babae na humila sa buhok ng dalaga. Binitawan na siya ng mga ito at saka siya iniwan na parang walang nangyari. Napahagulgol sa iyak ang dalaga at niyakap ang sarili. Habang nasa kanyang office naman si Mike na waring hindi siya mapakali. Pakiramdam niya may hindi magandang nangyari sa dalaga dahil hindi na ito nagpapaalam pa sa kanya sa tuwing umuuwi siya. Nais niya itong makita kaya nagbabaka sakali siyang pumunta kung saan ito naglilinis. Ngunit wala na ang dalaga doon kaya nag-ikot pa rin siya dahil nais niya kasi itong makausap o makita man lang. Nakarating siya sa locker ng dalaga at hindi nga siya nabigo at nakita niya ang dalaga. Ngunit yakap-yakap ang sarili nito habang umiiyak. Napansin ng binata ang dugo sa labi nito at nakabuhaghag nitong buhok. What's wrong with you, Carlit? Takang tanong ng binata sa dalaga. Unti-unting tumingin ang dalaga sa kanya habang umiiyak at bigla itong yumapos sa kanya. Sinong may gawa nito sa'yo? Malumanay niyang tanong habang hawak niya ang buhok ng dalaga. Please, gusto ko nang umuwi. Turan niya sa gitna ng pag-iyak. Okay. Ihahatid na kita. And tell me kung sino may gawa nito sa'yo at mananagot sila sa akin. Saad ng binata sa dalaga habang inilalayo ito sa kanya.
Sabay titig sa mga namumugto nitong mata. Tumangulang ang dalaga at saka na siya inalalayang tumayo ng binata. Maya-maya pa ay nakasakay na sila sa magarang sasakyan ng binata para ihatid siya nito. Sino may gawa niyan sa'yo, Carlit? Tanong ng binata sa dalaga. Napatingin ang dalaga sa binata, sabay halokip-kip. Please tell me, para mapanagot ko sila sa ginawa nila sa'yo. Tura ng binata. Sinabi ng dalaga kung sino ang mga nanakit sa kanya at nagalit ang binata sa ginawa ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay nakaupo sa mahabang sofa ang ginang habang kausap ang mga babaeng inutusan para saktan ng dalaga at kumuha ng hibla ng buhok ng dalaga. Madam, narito na po ang hibla ng buhok ni Carlit. Tura ng isang babae habang inaabot ang plastic na may lamang buhok ng dalaga. Good job, girls. So, isasend ko na sa bank account nyo ang kabayaran sa ginawa nyo. Saad ng ginang habang nagagalak. Yes, madam. Thank you so much. Tura ng isang babaeng nanakit sa dalaga. Tumangulang ang ginang at kinuha agad ang iniabot ng babae. Sa isang banda naman ay maagang pumasok ang binata sa office niya at agad niyang pinatawag ang mga babaeng nanakit sa dalaga. Nakaupo lang siya habang hinihintay ang pagpasok ng mga babaeng nanakit sa dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na ang tatlo sa loob ng office ng binata. Good morning, sir. Sabay-sabay nilang bati sa binata. Sino sa inyo ang nanakit kay Miss Esperanza? Seryosong tanong ng binata. Wala ni isang nagsalita sa kanila dahil pareho silang takot. Walang aamin? Okay, fine. I will report this to the police at doon na kayo magpaliwanag. Tura ng binata. Naku sir, wag po. Aamin na po kami. Agad na sagot ng isa dahil mukhang takot na ito. So, who did this? Tanong ulit ng binata. Sir, ako po. Voluntaryong pag-amin ng babaeng nanakit sa dalaga. At bakit mo sinaktan si Miss Esperanza? Seryosong tanong ng binata, sabay tayo. Siya po kasi ang nauna sir. Sinabihan niya akong malandi dahil nagpapakyut po daw ako sa'yo. Kahit hindi naman eh. Kaya nagalit po ako at nagawa ko po yun sa kanya. Kunwaring sabi ng babae. Oo nga po sir, totoo po yun. Really? At saka binuksan ng binata ang TV para makita ang mga pag-uusap at ginawang pangbubugbog ng babae sa dalaga. At nagulat ang tatlo sa nakita at narinig dahil rinig nila ang bawat katagang sinabi nila sa dalaga at pananakit nila. Nagkatinginan ng mga ito ng may takot. So, tapos na tayo mag-usap. Just leave. Galit na sabi ng binata habang matiim na nakatingin sa mga ito. Sir, patawarin niyo po kami. Please po. Pagmamakaawa ng isa sa mga babae habang umiiyak. No, stop it. Get out. Sigaw niya sa mga ito. Napaiyak ang mga babae habang papalabas ng office ng binata. Walang nagawa ang mga babae at dumating na rin ang mga pulis na tinawagan ng binata para sa karampatang parusa sa mga ito. Sa kabilang banda naman ay natapos nang nag-ayos ang dalaga nang tinawag siya ng ina mula sa labas. Anak, tapos ka na bang magbihes? Tanong ng ina nito mula sa labas. Opo, Nay. Lalabas na po ako. Sagot niya naman mula sa loob. Bilisan mo at may bisita ka. Turan naman ng ina niya. At natigilan ang dalaga dahil sa sinabi ng ina. Sinong bisita? Wala naman akong inaasahang bisita ha. Bulong niya sa sarili. Kaya agad siyang lumabas para tignan kung sino ito. Paglabas niya, nakita niya si Mike na nakaupo sa may sala habang kausap ang ina niya. Anong ginagawa niya dito? Maang niyang tanong sa isip. Lumapit siya sa mga ito. Good morning po sir. Ano pong ginagawa mo dito? Takam tanong niya. Nais sana kitang imbitahang lumabas kung okay lang sa'yo at sa nanay mo. Pagpapaalam ng binata sa dalaga. Napatingin naman ang dalaga sa ina. Ngumiti ito at sumang-ayon. Oo naman iho, pwedeng-pwede. Magiliw nitong sagot sa binata. Masayang ngumiti ang binata habang nakatingin sa dalaga. So, paano? Pwede daw sabi ng nanay mo. Turan nito na may galak. Okay po, maikli niyang sagot.
Sumama na nga siya sa binata at pumunta sila sa isang magarang restaurant para doon kumain. Ito yung unang pagkakataon na makapasok siya sa ganitong lugar. Have a seat. Turan ng binata habang inaayos ang upuan niya. Ngumiti lang ang dalaga at nahihiyang umupo. Sir, mukhang mamahalin po ang mga pagkain dito. Halos pabulong niyang sabi sa binata. Natawa naman ito sa sinabi ng dalaga. It's okay, Carly. And please, stop calling me sir pag nasa labas tayo. Pwede bang Mike na lang? Saad ng binata sa dalaga. Napatingin ang dalaga sa mga mata ng binata dahil mukhang seryoso ito. Tumango na lang siya sa sinabi nito. So, let's order. Sabi niya sa dalaga. Nakatayo na ang mga waiter sa tabi nila para maghintay kung ano ang o-orderin nila. Sir, Mike, pwede bang ikaw na lang ang mag-order? Hindi ko kasi alam kung anong mga lasa ng pagkain dito. Pabulong nitong sabi sa binata. Napangiti naman ang binata sa sinabi niya. Okay, fine. Sabi niya. At umorder na nga siya ng pagkain nila. Hindi nila alam na may nagmamanman sa kanila mula sa di kalayuan. How dare you, Mike? Inagaw mo ang babaeng gusto ko. Sabi nito sa sarili habang matiim na nakatingin sa dalawa na masayang kumakain. Lumipas ang ilang minuto ay masayang nag-uusap ang dalawa nang may biglang lumapit na babae sa kanilang kinaroroonan. Hey, Mike! Agad na sabi ng babae. Napatingin naman ang binata rito at nakilala kung sino ito. Natalie, what are you doing here? Takang tanong niya dito. I'm just with my friends. Turan niya. Napatingin naman sila sa gawi ng mga sinasabi niyang friends. Mga mukhang sosyal ang mga ito na mukhang mga anak ng mayaman. Okay, maiksing sagot ng binata. Can you join with us? Tanong nito, sabay pulupot sa kamay ng binata. No, Natalie. I have my company with. Pag-iwas niya sa babae. Come on, Mike. Siya na ba ang babaeng ipinalit mo sa akin? Inis nitong sabi dahil hindi siya pinagbigyan ng binata. Not now, Natalie. Don't ruin my day with her. Galit niyang saad sa babae. Walang nagawa ang babae kung hindi ang padabog na umalis. Lihim namang nasisiyahan ng binata sa di kalayuan dahil successful ang plano niyang pagpapalapit kay Natalie kay Mike. Simula pa lang yun, Mike. Bulong niya sa isip. Sa kabilang banda naman ay pina-DNA test na ng ginang ang buhok na nakuha sa dalaga at nakuha niya ang test result ng dalaga. Pagtingin niya ay napalaki ang mga mata niya dahil hindi nga siya nagkakamali. Pamangkin niya nga ang babaeng nagtatrabaho bilang janitress sa company ng kaibigan. Carlit, ikaw nga talaga ang nawawalang anak ni kuya na matagal ko nang hinahanap. At ngayon ay nakita na kita. Sisiguraduhin kong hindi na kita papakawalan. I have a plan. Bulong niya sa sarili. Thank you, Doc. Pagpapasalamat niya sa doktor na nagbigay ng test result. You're welcome, ma'am. Sagot naman nito. At agad namang umalis ang ginang para simulan ang plano. Nais niyang hanapin ang bahay ng dalaga para doon magsimulang hikayatin ang pamangkin para sumama sa kanya. Sa kabilang banda naman ay inihatid na ng binata ang dalaga pauwi sa bahay nila. Bago pa man makababa ang dalaga ay kinuusap muna siya ng binata. Carlit, I am so sorry about Natalie. Paghingi niya ng paumanhin sa dalaga. Okay lang po. Nakangiti niyang sambit, ngunit may kirot sa puso niya dahil ex-girlfriend pala yun ng binata. Yun yung babaeng kasama ng binata sa larawan na nasa table niya na nakita niya. Mukhang hindi pa nakaka-move on ang binata dahil naroon pa ang larawan nila ng babae. Natalie is my past relationship, but we broke up because of misunderstanding. Tura ng binata, saka ito tumingin sa dalaga. Para siyang natutunaw sa mga titig ng binata at lalong nagpakabog ng dibdib niya. Ganun ba? Sorry dahil sa akin mukhang nasaktan ng ex-girlfriend mo. Sagot niya. No, don't say sorry dahil wala ka namang kasalanan eh. Natalie is just a past relationship, so I don't care about her. Carlit, ikaw ang gusto ko. Sabi nito nang nakatingin sa kanya.
Hindi malaman ng dalaga kung ano ang gagawin. Dahil sa mga sinasabi ng binata, lalo siyang natense dahil sa pagkakasabi nitong gusto siya ng binata. Carlit, I don't know why, kung bakit kita nagustuhan. Hindi ko alam kung bakit ikaw yung babaeng nagustuhan ko ng sobra. Halos pabulong nitong Turan. Napatingin ng dalaga sa binata dahil hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng binata. Baka nabibigla ka lang sa mga sinasabi mo, Mike. Oo, wala pa akong lalaking nagugustuhan. Sabi ng dalaga, sabay bulong na halos marinig ng binata. Pero sa'yo ko lang yun naramdaman. Hinawakan ng binata ang pisngi niya, saka ito nakipagtitigan sa kanya. Carlit, I will protect you. Sabi niya, sabay unti-unting lumapit sa labi ng dalaga para halikan ito. Napapikit naman ang dalaga nang maramdamang lumapat ang malambot nitong labi sa labi niya. Napapayakap siya sa batok ng binata dahil nagugustuhan niya ang mga halik nito. Carlit, stop it! Bulong ng utak niya, ngunit hindi sumusunod ang katawan niya sa dikta ng utak niya dahil sadyang nagugustuhan niya ang mga halik na yon. Maya-maya pa ay biglang nagising sa katotohanan ng dalaga kaya agad siyang bumitaw sa binata. Bababa na ako. Tangi niyang nasabi. Agad naman niya binuksan ang pinto ng sasakyan at saka bumaba. Walang magawa ang binata kung hindi ang tignan ang pag-alis ng dalaga dahil nasa ilalim pa siya ng impluwensya ng kanyang nararamdaman. Damn, why did I do it to her? Bulong niya sa sarili. Napahawak na lang siya sa manibela ng sasakyan at saka na siya umalis. Sa kabilang banda naman ay kinausap ni Skyler si Natalie na kunwaring makipagbalikan siya sa kaibigan nito at pag nagawa niya iyon ay babayaran niya ito ng malaking halaga. Nakipagkasundo naman ang babae sa kanya para makuha lang ang perang pinag-usapan nila ng binata. So, kailan ako magsisimula, Mr. Juancho? Formal na tanong ng babae sa binata. As soon as possible. Gawin mo sa lalong madaling panahon dahil ayaw kong agawin niya ang babaeng gusto ko. Saad ng binata. Okay, fine. I'll call you pag nakausap ko na si Mike. Tura ng babae at saka na ito tumayo para umalis. Okay, maaasahan kita, Natalie. Saad ng binata, sabay nakakalokong ngiti sa babae. Yes, of course, Mr. Juancho. Sabi nito, sabay ganti niya ng ngiti sa binata. Nagkamayan muna sila bago umalis ang babae at naiwan namang mag-isa ang binata at kinuha ang isang bote ng alak at tinungga ito. Sa isang banda naman ay masayang kumakain ng mag-ina sa loob ng bahay nila nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nay, may kumakatok. May inaasahan ka bang bisita ngayon, Nay? Tanong niya agad sa ina. Naku, wala anak. Wala naman si Marites dyan sa bahay nila. Sa isang araw pa daw yun darating. Sagot naman ng kanyang ina. Baka po bill ng tubig, Nay. Tangi niya na lang nasabi. Tumayo na agad ang ina para pumunta sa may pinto at para pagbuksan kung sino yung kumakatok. Pagbukas niya ay laking gulat ng ina. What a small world, Delea. Tura ng babaeng nakasuot ng sunglass at maarteng ngumiti ito sa ginang. Elena, anong ginagawa mo dito? At paano mo na lamang dito kami nakatira? Takang tanong ng ginang sa maarteng babae. Well, kahit magtago pa kayo sa ilalim ng lupa, hahanapin at hahanapin ko kayo, Delea. Inis nitong Turan na halos pabulong nitong Turan. Nay, sino po yan? Maang tanong ng dalaga nang mapagtantong medyo natagalan ang ina sa pakikipag-usap sa kung sino. Oh hi, Carlit. Don't you remember me? Kunwaring mabait niyang sabi sa dalaga. Nagulat ang dalaga dahil hindi niya alam kung bakit pumunta sa kanilang tahanan ang ginang. Ma'am, ano pong ginagawa mo dito? Takang tanong ng dalaga dahil nakilala niya ito dahil sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Tiyahin ito ni Mike. Well, nais sana kitang imbitahan pumunta sa bahay ngayon dahil may mga mahahalaga tayong pag-uusapan, Carlit. Formal na sabi ng ginang sa kanya. Lalong nagtaka ang dalaga dahil sa mga sinasabi nito. Ano po ang ibig mong sabihin? Bakit po kailangan natin mag-usap?
Utos po ba to ni Sir Mike? Inosenteng tanong ng dalaga. No, it's all about your past and about you and me. Sagot nito. Ano? Maangyang tanong. Anak, huwag mo siyang pakikinggan dahil hindi siya mabuting tao. Tura ng kanyang ina sa kanya. Nay, ano po bang mga sinasabi niyo? Bakit mo nasabi ang ganyan sa kanya? Kilala mo po ba siya, Nay? Naguguluhang tanong ng dalaga. Delia, come on, tell her. Huwag mo nang itago dahil lalabas rin ang katotohanan. Saad ng ginang sa kanya. May alam ka po ba na hindi ko alam, Nay? Lalo na sa kanya. Tanong ng dalaga, sabay tingin sa ginang. Anak, matagal ko na tong gustong sabihin sa'yo. Kaso, inuunahan ako ng takot. Paninimula ng ina. Nay, sabihin mo na po dahil nalilito na po ako. Naiiyak na tanong ng dalaga. Anak, siya ang kapatid ng ama mo. At lalong hindi ako ang tunay mong ina, anak. Ipinagkatiwala ka ng lola mo sa akin bago pa man siya mawala sa mundong ito. At pinalayo niya tayo dahil ayaw niya makita tayo ng tiyahin mong yan dahil baka kung anong gawin sa'yo. Mahabang paliwanag ni Delia sa dalaga. Po? Naguguluhang tanong niya, sabay agos ng luha sa kanyang pisngi. Sa buong buhay ko, isa lang palang kasinungalingan ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat, Nay? Bakit itinago mo? Umiiyak niyang tanong sa ina. Anak, ayaw kong malaman mo ang lahat para sa kapakanan mo. Alam kong may mali ako dahil ginawa ko ang lahat para ilayo ka sa taong nais sirain ng buhay mo. Umiiyak niyang sabi sa dalaga. Napatingin ang dalaga sa ginang. Tama na yung drama niyo. Kailangan niyong sumama sa akin. Lalo ka na, Carlit. Galit na saad ng ginang. Hindi kami sasama sa'yo dahil hindi kita kilala. Umalis ka na. Galit na sabi ng dalaga sa ginang. Kung ayaw niyong masaktan, sumama na kayo. Galit nitong utos sa kanila. Tigilan mo na tong kahibangan mo, Elena. Huwag mong ibundon kay Carlit ang lahat ng pagkakamali ng kapatid mo at ang pagkakamali mo. Sita ng ina dito. Ngunit sinampal siya ng ginang. Dalhin siya. Utos niya sa mga tauhan nito na nakatayo lang sa may pinto. Saan mo kami dadalhin? Tanong ng dalaga sa tiyahin. Ngunit hindi na ito sumagot pa at agad na lumabas ng bahay para sumakay sa nakaabang na sasakyan. Dinala sila ng mga tauhan nito sa kabilang sasakyan at pinaharurot palayo ang sinakyan nilang kotse. Sa kabilang banda naman ay inaayos na ng binata ang kanyang gamit at aalis na sana, ngunit biglang may kumatok sa pinto ng office niya. Come in, turan niya, kaya agad namang pumasok ang babaeng nakasuot ng daring na damit na halos luwa na ang dibdib nito. Hi, bati nito nang makapasok na sa loob ng office. Natalie, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ng binata. Wala lang. Gusto kitang makita, Mike. Sabay lapit niya sa binata. No, stay away from me, Natalie. Naparito ka ba para akitin ako? Galit niyang sabi sa babae. No, of course. Namiss lang kasi kita, Mike. Kunwaring sabi niya, sabay lumapit ng tuluyan sa binata at pinulupot ang mga kamay nito sa batok niya. Ngunit inalis agad ito ng binata at tinulak ng bahagya. Get out! Sigaw niya sa babae. Mike, bakit mo ba ako? Naputol ang sasabihin niya nang galit na nagsalita ang binata. I said get out! Inis nitong sabi. Walang magawa ang babae kung hindi ang lumabas na lang. Napahawak naman sa kanyang sentido ang binata dahil naiinis siya sa babae. Paglabas ng babae ay agad niyang hinanap ang cellphone at inis na tinawagan ang binatang nag-utos sa kanya. Skyler, I'm done. Ayaw ko na. Kahit anong gawin ko, hindi na talaga ako gustong balikan pa ni Mike. So stop being naive, Sky. Turan niya. What? Maiksing tanong ng nasa kabilang linya. Ngunit pinatay na ito kaagad ng babae para hindi na ito mangulit pa. Sa kabilang banda naman ay nakarating na sila sa isang magarang bahay na mukhang walang nakatira at mukhang inabandona na bahay.
Dinala sila sa loob ng bahay na iyon at iginapos silang dalawa ng itinuring niyang ina. Mag-usap tayo mamaya, sabi ng ginang, sabay labas nila ng pinto at naiwan naman silang nakatali sa isang sulok. Nay, bakit ang lupit niya? Di ba sabi mo kapatid siya ng tatay ko? Tanong ng dalaga. Oo anak, ngunit itinakwil siya ng ama mo, kaya siya nagkakaganyan. Turan naman ni Delea sa kanya. Ganun ba kalaki ang kasalanan ng magulang ko? Para iganito niya tayo? Umiiyak niyang sabi. Oo anak, kaya makinig ka. Huwag na huwag kang pipirma kung nais ka niyang papirmahin. Kahit anong mangyari anak, huwag na huwag mong gagawin iyon. Dahil kayamanan mo lang ang habol niya sa'yo. Pag binigay mo ito sa kanya, mawawala ang lahat ng pinundar ng ama mo para sa'yo. Mahabang paalala ng itinuring niyang ina sa kanya. Opo, Nay. Tangi niyang sagot. Maya-maya pa ay may pumasok na isang babae na mukhang gulat na gulat pa ito nang makita sila. Bumalik agad ito sa labas at narinig ng dalawa na nagsalita ito. Elena, what are you doing? Bakit sa ganitong paraan? Galit na sermon nito sa tiyahin ng dalaga. Huwag kang maingay dyan, Greta. Baka marinig ka nila. Sagot ng tiyahin sa babaeng tinawag niyang Greta. At hindi na narinig pa ng dalaga ang usapan ng dalawang babae sa labas ng pinto. Sa isang banda naman ay pumunta ang binata sa bahay ng dalaga para anyayain itong lumabas. Ngunit pagdating niya sa bahay ng dalaga ay wala itong tao. Ngunit mukhang bukas pa ang pinto ng bahay nila kaya naisipang pumasok ng binata para tignan kung naroon ba ang mag-ina. Ngunit nabigo siya dahil wala sila roon. Lumabas siya para magtanong sa mga taong naroon. Excuse me po. Pagpapaumanhin niya sa mga taong nakatingin sa kanya. Ano po yun, sir? Tanong naman ng matandang lalaki sa kanya. Alam niyo po ba kung saan pumunta ang mga nakatira dyan? Tanong niya, sabay turo sa bahay ng dalaga. Naku sir, parang may naging bisita sila kahapon dyan na 2 sasakyan, tapos ipinasakay po sila sa isang sasakyan. Mahabang litanya ng matandang lalaki. Namukhaan niyo po ba ang pumunta sa bahay nila? Tanong ng lalaki. Hindi po dahil naka-sunglass po yung babae, kaya hindi po namin siya namukhaan. Mahabang paliwanag naman ng matanda. Ganun ba? Sige po. At agad nang umalis ang binata at tumawag kaagad siya ng mga pulis para ipaalam ang nangyari. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang bahay para alamin kung ano ang nangyari. Sa isang banda naman ay pinakain muna sila ng ginang bago sila kinausap. Matapos silang kumain ay formal silang hinarap ng ginang at kasama nito ang babaeng pumasok kanina. Ngunit agad ring lumabas. Gusto kong magkasundo tayo sa pag-uusap na ito, Carlette, para walang masaktan sa inyong dalawa. Panimula nito. Anong nais mong pag-usapan? Tanong ng dalaga. Ang tungkol sa mamanahin mong milyones ng kuya ko. Sagot nito. Nais kong pirmahan mo ang waiver na ito para maibigay mo sa akin ang kalahati ng mamanahin mo na dapat ay noon ko pa sana ito nakuha. Turan nito. Yan lang ba ang nais mo sa akin? Wala ka bang kahit katiting na pagmamahal sa akin? Tanong niya sa tiyahin. Natahimik ang ginang at napatingin sa kasama. Ang sinabi ko ay tungkol lang sa mamanahin mo, hindi tungkol sa pagmamahal. Sagot ng tiyahin. Kapatid ka pa talaga ng tatay ko? Bakit napakawalang puso mo naman po? Saad ng dalaga na waring nasasaktan dahil sa tigas ng puso ng tiyahin. Oo, wala akong puso dahil kinuha iyon ng ama mo noong panahong itinakwil niya ako bilang kapatid dahil nagmahal ako sa taong ayaw niya. Galit nitong sabi sa kanya. Tita, pwede naman tayo magsimula muli, hindi sa ganitong paraan. Pagpapakumbaba niyang sabi, hindi na mababalik pa ang lahat dahil sinira yun ng ama mo. Ang mana mo ang nais ko na dapat ay akin. Dahil kinuha yun lahat ng ama mo. Nais ko lang mabawi yun para lumayo na ako. Turan nito. Tita, hindi mo naman kailangan gawin ito.
Dahil narito pa ako, lalo na si nanay. Gusto kong punan ng pagmamahal ang mga bagay na hindi nagawa ng ama ko sa'yo noon. Umiiyak niyang turan sa tiyahin. Elena, makinig ka naman sa pamangkin mo. Dahil siya na lang ang nag-iisa mong kapamilya. Bakit hindi na lang kayo magkaisa? Pagsasang-ayon naman ng isa sa kanya. Hindi nakaimik ang ginang at tumayo ito para tumalikod sa kanila. Dahil mukhang na-realize niya ang lahat. Dahil tumatanda na siya at hindi na siya bumabata. At hindi niya na maaaring balikan pa ang nakaraan sa kasalukuyan. Lumabas na muna siya at doon ibinuhos ang mga luhang kanina pa nais kumawala. Sa kabilang banda naman ay naghanap na ang kapulisan kung nasaan na ang mag-ina na biglang nawala at tinangay ng kung sino. Nanood ng balita ang binata dahil nais niyang malaman kung nahanap na ba ito ng kapulisan. Ngunit nabigla siya na makita ang larawan ng dalaga sa balita. Sa ulat ng balita ngayon ay malaking revelasyon ang inyong matutunghayan. Maisapubliko na ang nag-iisang anak ng namayapang tycoon na si Mr. Alfredo Gustavo na matagal nang naiulat na nawawalang heredera. Walang iba kundi siya ay si Miss Carlite Gustavo na tagapagmana ng naiwang ari-arian ng ama. Mahabang litanya ng isang newscaster. Nagulat ang binata sa nalaman at napaurong siya sa kanyang kinatatayuan. What? Nag-iisang anak ng mga Gustavo? What a coincidence? Bulong niya sa sarili. Sa isang banda naman ay nakita rin ni Mr. Wancho ang balita at kahit siya ay nagulat sa nalaman. Kaya pala sobrang gusto ko siya dahil hindi pwedeng maging kami. Tura ng binata sa sarili. No, she's my cousin. Gulat nitong Turan. Magkapatid ang ina ng dalaga at ang ama ng binata. Kaya hindi pwedeng maging sila. Walang magawa ang binata dahil iyon ang kapalaran niya. She's Carlite Juancho Gustavo. Sa isip ng binata, dumating ang araw ng malaking party ng dalaga dahil dadalo ang lahat ng mayayamang naging kasosyo ng ama sa negosyo at kasama ang kanyang tiyahin at tinuring na ina ang umalalay sa kanya. Tita, maraming salamat dahil nakinig ka sa akin. Kung ano man ang nagawa ng ama ko, ako na po ang humihingi ng tawad at susuklian ko ng kabutihan ang lahat na nagawa niya sa'yo. Mahabang saad niya sa tiyahin. Naiyak ito at yumakap sa kanya. Oo iha, narealize ko na tayo na lang pala ang magkasama ngayon at ikaw na lang ang nag-iisa kong kapamilya. Dahil wala na yung mga taong dapat ay kasama natin ngayon sa pagdiriwang. Tura nito, sabay pahid niya sa luha sa pisngi niya. Tama na po tita, masisira ang beauty mo niyan. Sabi niya, saka ito ginantihan ng yakap. Dumating na ang oras para humarap siya sa mga taong dadalo sa party. Nakasuot ng simpleng gown na kulay red na may mga kumikinang na bato na bumagay naman sa kagandahan ng dalaga. Nagmukha tuloy siyang modelo sa suot nito. Good luck iha, tura ng tiyahin niya. Opo. Saka siyang ngumiti sa mga ito. Bumaba na siya sa hagdan at sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Sa unang pagkakataon ay ngayon niya lang naranasan. Kinakabahan siya, ngunit hindi niya ito pinapakita sa madla. Pagbaba niya ay inalalayan siya ng lalaking ngayon niya lang rin nakita. Ngumiti lang ang binata sa kanya. Maya-maya pa ay natapos na ang pagpapakilala niya sa madla at nakipag-usap na siya sa mga taong naroon na may iba't ibang kwento sa kanya tungkol sa kanyang ama. Natatawa siya sa mga sinasabi ng mga ito, ngunit biglang natahimik ang lahat nang biglang may magsalita sa harapan at naggulat ang dalaga nang makitang si Mike ito. Excuse me, may I have your attention please? Tura nito sa mikropono. Wow! Sigaw naman ng mga kalalakihan. I want to say something about the girl that I love the most. I know that you hear me. In this occasion, I just want to say that I want to marry you and I want to be with you for the rest of my life. Mahabang sabi niya. Bro, wait! Sabi naman ni Skyler, saka ito umakyat sa stage at lumapit sa kaibigan. Bro,
I agree with you. Turan nito. Thank you bro. Pasasalamat niya sa kaibigan. Who are wearing red gown, lady in the red. Please be with me. Saad niya sabay ngiti. Bumaba muna ang binata at pinuntahan ng dalaga. Sabay halik niya sa kamay nito. Mike, bakit dito? Na-surprise mo talaga ako. Natatawang sabi niya sa binata. Carlit, simula noong una kitang makita, doon na muling tumibok ang puso ko. Kaya hindi na kita gusto pang pakawalan. Dahil mahal kita. Saad ng binata sa dalaga habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Mike, ano ka ba? Nakakahiya. Bulong niya sa binata. Trust me, mahal. Sabi nito sabay luhod. Will you be my wife? Saka nito inilabas ang maliit na kahon ng singsing. Napatakip sa kanyang labi ang dalaga, saka siya sumang-ayon. Yes, I will. Sagot ng dalaga. At nagsipagsigawan sa tuwa ang lahat. At natutuwang ngumiti ang tiyahin at ang itinuturing na ina sa di kalayuan. Wala na tayong magagawa, Delea. Talagang mahal siya ni Mike. Kaya kinausap niya pa tayo sa ginawa niyang setup. Natatawan turan ng ginang. Oo nga, Elena. Sila nga ang para sa isa't isa. Sabi naman ni Delea habang nakangiti. Naging masaya ang gabing iyon. Hinding-hindi makakalimutan ni Elena ang araw na sumaya siya at nawala ang lahat ng bigat at pighati sa kanyang puso. Naganap na nga ang araw ng kasal ng dalawang nilalang para mag-isang dibdib. Labis ang kaligayahan ng dalaga dahil magiging ganito kasaya ang buhay niya. Na dati, nangangarap lang siya, pero ngayon ay nag-iisang tagapagmana na pala siya at makakasama niya habang buhay ang lalaking minamahal. Mahal? Tura ng binata sa dalaga habang naliligo sa may banyo. Teka, sabi ng dalaga, ngunit agad na pumasok ang binata sa loob ng banyo. Sabay na tayong maligo, sabi ng lalaki habang nakatingin sa dalaga. Ano ba? Bakit ka pumasok? Mamaya ka na sabi. Sabay yakap ng dalaga sa kanyang katawan. Mahal, mag-asawa na tayo ngayon. Kaya akin ka na at sa'yo lang ako. Turan nito habang unti-unting lumalapit sa dalaga. Teka, ngunit siniilan na siya ng halik ng binata at walang nagawa ang dalaga kundi ang ipaubaya ang sarili sa lalaking minamahal. Lumipas ang panahon ay nagkaroon sila ng masayang pamilya. Ang tiyahin at tinuring na ina ay masayang magkasama sa iisang bahay. Pagmamahal ang siyang naging daan sa lahat ng hamon sa buhay. Pag walang pagmamahal, walang kaligayahang matatamasa.